Hindi na bago sa kasaysayan ng ating politika ang pagkakakulong ng mga mataas na opisyal ng pamahalaan mula kay dating Pangulong Joseph Estrada hanggang kay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Ilang pasilidad na rin ang nagsilbing kulungan ng mga opisyal. Kaya naman sa Kamara, isang panukala ang inihain para matiyak kung saan mga dapat ilagay ang mga high-profile inmates. Yan ang balitang hatid ni Emil Carion. Ang dalawang dating Pangulo na sina dating Pangulong Joseph Estrada at si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay sinampahan ng non-bailable crime ng plunder o pandarambong sa ginanap na paglilitis sa walang isang araw na ikinulong sila sa isang ordinaryong selda. Si Estrada na kasalukuyang alkalde ng Lungsod, Maynila ay nadetine sa 3 lugar, ang Fort Santo Domingo sa Laguna, ang Veterans Hospital sa Quezon City at ang kanyang resort sa Tanay, Rizal. Si Arroyo naman, ang kasalukuyang nanunungkulan bilang kinatawan ng ika-4 na distrito ng Pampanga ay nakadetine pa rin sa Veterans Memorial Hospital. Sa pagsampa ng kasong pandarambong laban kina Senador Juan Ponce Enrile, Senador Jingo Estrada at Senador Ramon Revilla Jr., naganda ang Philippine National Police ng mga selda sa Campo Crame sa sandaling ang Sandigang Bayan ay mag-utos sa kanilang pagkaaresto. Ang 3 mambabatas ay kilalang mahusay na personalidad sa gobyerno. Bunsod nito, isang bill ang inihain ng Ako Bicol Party List sa pangunguna ni Representante Rodel Batocabe para gumawa ng mga selda na naaakma sa mga personalidad na itinuturing na high profile pero nasasangkot sa mga kasong non-bailable crimes. Sinuportahan naman ni Representante Samuel Pagdilaw, isang dating opisyal ng Philippine National Police, ang Batocabe. Ito ay para masiguro ang kaligtasan ng mga defendants mula sa anumang pinsala sa panahon ng kanilang paglilitis. Iba po ang sitwasyon talaga. We really have to accept na iba po ang sitwasyon ng mga high-profile prisoners than the ordinary detention prisoners. So, in order also to avoid, ang sinasabi po natin na double standard, then we might just as well establish a detention facility na talagang para sa kanila. And in their security, is guaranteed. Ang concept natin, pare-pareho na doon sama-sama. Hindi. Even in other countries, iba-iba rin yan eh. But isang facility lang. Now, with this bill, ganun ang mangyayari. So that in the future, pag merong high profile o talagang dangerous criminals, they'll have to serve, being detained under one facility, pero not necessarily magkakasama sila. Whether you are rich, poor, powerful, ordinary, pantay-pantay ang batas eh. Pantay-pantay din ang parusya. Hindi na kailangan ng mga ganyan. Gayunpaman, ang ipinanukalang batas ay hinaharang ng ilang mga kongresista sa pamamagitan ng Representante Lito Atienza ng Buhay Party List. Para kay Atienza, ang katarungan ay dapat lamang na walang kinikilala kung ang akusado ay mayaman o mahirap. Dagdag pa ni Atienza, kung maging ang ibang mga bansa ay hindi nagbibigay ng hindi pabor sa mga pangyarihang mga tao sa mga masaselang krimen sa makatuwid, di na iba ang Pilipinas na may sariling hanay ng mga panuntunan o batas para maprotektahan ang karapatan ng mga nanunungkulan kahit na nilalabag ng mga ito ang batas. Mula sa report ni Freddy Abando para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.